Kilalanin si Heart Aquino at ang pagka-viral niya dahil sa Comelec issue. Maraming It's Showtime viewers ang nagulat sa eksena noong isang araw sa pagbabalik ng segment nila na Sexy Babe. Hindi kasi inaasahan na isang contestant ang magbubukas sa isipan ng maraming tao tungkol sa isa sa mga importanteng usapin sa bansa. Partikular na rito ang paksa na mayroong kinalaman sa mga public servants na nakaupo at may posisyon sa gobyerno. At dahil nalalapit na rin ang midterm elections na magaganap sa darating na May, minarapat ng staff at pamunuan ng It's Showtime na kunin at hingan ng opinyon ang mga Sexy Babe contestants sa current events. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang maibigay na ang tanong sa Sexy Babe contestant number 2 na may kinalaman sa Comelec, hindi siya nakapagbigay ng kasagutan dito. Mabilis din niyang inamin kay Vice Ganda na hindi siya masyadong maalam sa Comelec at kung ano ang importansya nito sa ating bansa. Ang Comelec o Commission on Elections, ang isa sa 3 constitutional commission sa bansa. Ang pangunahing tungkulin nito ay ipatupad ang lahat ng batas at regulasyon na may kaugnayan sa pagsasagawa ng halalan sa Pilipinas. Viral ngayon ang 20-year-old na si Heart Aquino dahil sa naging kasagutan niya sa question and answer portion ng Sexy Babe segment ng It's Showtime. Bukod kasi sa hindi niya alam kung ano ang importansya ng Comelec sa bansa, sinabi niyang hindi pa rin siya nakakaboto kahit siya ay nasa tamang edad na. Ani Vice, wala kang naririnig? Hindi ka ba nanonood ng telebisyon? Nagbabasa ng dyaryo? Ipinaliwanag naman niya na wala silang TV sa bahay at hindi nakakapanood ng news. Kaya naman wala itong ideya sa estado ng current events o balita tungkol sa ating gobyerno. Ipinagtaka naman ni Kim Chiu kung hindi ba siya nakakakuha ng balita sa internet o social media. Sagot ng contestant, hindi din kasi lumilitaw sa newsfeed ko. Ikinabahala na ito ng mga host ng noontime show. Dito na muling napatanong si Vice, so sinong may kasalanan na hindi ka informed? Para kasi sa host, dapat ay maging maalam ang publiko sa mga nangyayari sa bansa. Dito ay ipinaliwanag ni Jong Hilario kay Heart kung ano ang trabaho ng Comelec at kung bakit sila isa sa mga mahahalagang ahensya ng gobyerno. Kaya naman nang hingin na ang kanyang sagot sa tanong kung ano ang mensahe nito sa Comelec. Ang nasagot ng contestant ay, siguro ang message ko po sa kanila, let's be fair po dahil meron po tayong mga kahit barangay lang yan, yung mga bayad-bayad ng votes. So let's be fair po. Deserve natin yung uupo na talagang merong ibibigay sa atin, na meron tayo lahat, tayo sa community, na mapapakinabangan at hindi ganern. Matapos na maibigay ni Heart ang kanyang kasagutan, hininga naman ng reaksyon ang isa sa mga hurado noong araw na yon. Ani ng aktor na si JC De Vera. Kailangan nating matuto sa lahat ng mga nangyayari sa paligid natin. Kasi I think as Filipinos, kailangan nating magbigay ng suporta sa bansa natin. At dapat alam natin ang mga nangyayari dito sa bansa. Dahil dito nagkaroon tuloy ng sari-saring komento at talakayan sa social media tungkol sa nangyari sa noontime show. Halos karamihan kasi ng online users sa social media ay napapatanong na rin tungkol sa krisis sa edukasyon ng Pilipinas. Isama pa ang social media algorithms bilang issues of concern. Inamin ni Heart na naapektuhan din siya dahil sa dami ng bashing sa social media. Nakiusap din siya sa kanila na itigil na ang paninira at wag na siyang gawing katatawanan. Stop na po, kasi hindi din po nila alam kung ano yung effect sa mga tao na binabash. Hindi lang po sa akin, maski sa ibang tao po. Nakarating ang isyong ito sa chairman ng Comelec na si George Garcia. Inamin niya na mayroon ding pagkukulang ang ahensya sa paggabay sa maraming tao tungkol sa tungkulin ng kanilang opisina. We fully understand her. There are several other youths like her. We have to immediately rectify. It is thus our solemn duty to explain who we are and what we are doing. Dagdag pa niya, I invited her to go to the Comelec tomorrow after lunch. She will be coming from Pampanga. Nangyari ang pagdalo na ito at pagbisita ni Heart Aquino sa Palacio del Gobernador
kung saan matatagpuan ang tanggapan ng COMELEC. Noong March 4, 2025, positibo naman ang nangyari sa pagkikitang iyon ng chairman kasama ang iba pang kasapi ng nasabing ahensya. Ayon din sa kanya, if she is converted as a believer, then we can perhaps do the same for others. Voters' education is the key. Ang pakikipag-usap ni Chairman Garcia kay Hart ay masasabing isang oportunidad kung saan nakakakita siya ng potensyal para mas maging malawak ang edukasyon ng mga botante tungkol sa malaking partisipasyon nila sa halalan. Noong nakaraang taon din, hinimok ng COMELEC chairman ang mga kandidato sa halalan na isama ang mga materyales sa edukasyon ng botante sa kanilang mga kampanya upang matulungan ang mga mamamayan na maunawaan ang proseso ng pagboto. Ang 20-year-old na si Hart ay isinilang bilang isang German-American Filipino. Galing siya sa Angeles City, Pampanga. Inamin ni Hart sa kanyang introduction sa Sexy Babe na 2023 nang mawala ang kanyang mahal na ina at isa na siyang ulilang lubos. Ang German-American father naman niya ay pumanaw na rin noong panahon ng pandemic. Tumatayong magulang sa kanya ngayon ang mapagmahal niyang lola. Siya na rin ang gumagabay at nagpapalaki ngayon sa kanyang nakababatang half-brother sa mother's side. Si Hart na rin ang naging breadwinner ng kanilang pamilya bilang isang freelance model. Ginawa rin niyang trabaho ang pagiging isang umbrella girl sa golf. Sa pamamagitan nito, nabubuhay niya ang kanyang pamilya. Ikinuwento rin niya na ang pinakamalaking tip na nakuha niya sa pagiging umbrella girl, bukod pa sa TF o talent fee nito, ay umabot ng 40,000 pesos. Pero hindi lang siya sa golf course makikita dahil maging sa playing court ay nakikita rin siya. Mahilig kasi siyang maglaro ng tennis. Sa kanyang pastime naman, gustong-gusto nito ang manood ng mga K-dramas. Unang TV appearance ni Hart ang pagsali niya sa Sexy Babe. Pero hindi na siya baguhan sa mga beauty contests dahil sumasali na ito sa ibang pageants. Katulong din niya sa pagbibigay ng confidence ang kanyang drag queen uncle. Ito rin kasi ang nagtuturo sa kanya kung paano rumampa sa entablado bilang isang beauty queen. Matapos ang pagbisita ni Hart sa COMELEC, natanong naman si COMELEC attorney Francis Arabe, third director ng COMELEC Standards and Innovation Office, kung maaaring maging ambassador ng ahensya si Hart para turuan ng mga nakababatang henerasyon ng mga botante. Si Hart kasi nakikita namin na pwede siyang maging influence sa youth. We would like to show that COMELEC is willing to reach out to the youth and to inform all of them. Si Hart can be that person. Para naman kay Hart, actually kung titingnan ko po siya, it's an opportunity po siya. And yes po, willing naman po ako and to inspire the youth. Ngayon nga ay naunawaan na ni Hart at nagkaroon na rin siya ng ideya sa importansya ng COMELEC matapos ang pagbisita nito sa kanila. Mas naunawaan ko po yung meaning din po talaga ng COMELEC and kung ano po yung ginagawa nila. Hindi lang po ako masyadong knowledgeable po. Pero meron naman po akong kaalaman at na mental block lang din po ako since first appearance ko sa TV and medyo nakakakaba po talaga. Sinabi rin niya na nakaranas naman na siyang bumoto sa nakaraang sangguniang kabataan o SK polls. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.